Bilang Christian, alam natin na ang pagbabasa ng salita ng Diyos ay isa sa pinakamahalagang sangka para lumago tayo mga believer, no? So, para to sa mga Christian actually, no, ginawa ko tong video no to para sa mga Christian na nagbabasa na ng Biblia. Pero may question pa rin sila, bakit parang hindi naman sila lumalago? Bakit parang walang nangyayari sa kanila? So, yun ang pag-aaralan natin kapatid, no? Ang topic natin ngayon is maling paraan na pagbabasa ng Biblia. Welcome nga pala sa channel na to. This is Jay Walker of Sons of Korah. Kung bago ka dito sa channel na to, please consider subscribing. Araw-araw nag-upload ako dito ng mga godly content, no? Mga nasa Bible na pinag-aaralan natin na may kinalaman sa buhay natin. Okay, so hindi lang po tayo di spiritual, talagang practical po dahil po ang Biblia ay talagang ano natin yan, manual sa buhay. So stay tuned kapatid, pag-aaralan natin ngayon is yung maling paraan na pagbabasa ng Biblia. Straight to the point tayo mga kapatid, no? Alam mo, ito yung unang tanda, no, na yung mga Christian is mali yung paraan na pagbabasa ng Bible. Okay, ito yung una, hindi muna nagpe-pray. So yun po yun, unang-una gusto ko pong maunawaan po natin na yung Bible hindi po yung pangkaraniwang libro, okay, na merong nakasulat na itim na tinta sa puting papel. Okay, hindi po yung pangkaraniwang libro. Okay, sinabi po ng Panginoon, di ba, na yung kanyang salita is paano kahala po niya yan. Okay, John 1:1, no, in the beginning was the Word. Ano daw? Word. And the Word was with God, and the Word was God. So tandaan po ninyo si Jesus mismo is yung Word of God. Saka sinabi ni David, no, sa awit 119 verse 18 is ito: idilat mo ang aking mga mata upang ako'y makakita ng kagila-gilala sa mga bagay sa iyong kautusan. So alam po ninyo kapatid, no, sinabi ni David, no, idilat mo ang aking mga mata. So prayer po yun. So kapatid, gusto ko sabihin sa iyo, no, nagtataka ka bakit parang walang nangyayari sa iyo, parang pag nagbabasa ka wala ka naunawa, wala ka napipick up kapatid. Okay, ay yung una mong mali, mag-pray ka muna. Pangalawang mali natin mga Christian, no, sa pagbabasa ng Bible is binabasa lang, hindi inaaral. So aminin po natin, no, minsan may mga parts sa Bible na parang nakakatamad, no, lalo sa mga Leviticus, Numbers, kasi puro mga pangalan ng mga angkan-angkan, no, parang nakakatamad basahin. Pero ito po yung mali din natin, no. So parang minsan pag binabasa natin siya, kasi as a Christian, diba alam natin yan, no? Lalo pag may mga leader ka, na under ka ng discipleship, no, sasabihin sa'yo, kailangan magbasa ka ng Bible, mag-devotion. So, anong nangyayari tuloy sa atin? Nagiging mechanical tayo. So, kapatid, ang ginagawa natin, babasahin natin. As in, maka-isang chapter tayo, okay na. So, anong nangyayari? Kahit mayroon doong portion ng isang Bible, na isang verse, no? Actually, sa TikTok, sa Facebook, Messenger, daming tatanong, kuya, pa-explain itong verse na to. So kapatid, gusto ko sabihin sa inyo to, aralin mo, wag mo lang basahin. Ano ibig sabihin nito? Ito gusto ko po, pwede ka mag-post. Alam mo yun, huminto ka muna, tapos anong meron dito sa verse na to. Okay, so kahit wag mo siyang tapusin, kasi pwede nga tinapos mo yung buong chapter, wala ka naman naunawaan, di ba? Basta binasa mo lang. Tapos mangyayari nga, yung utak mo ang gulo. Parang anong ibig sabihin nun? Ano ibig sabihin nitong na to, passage na to? Kapatid, pwede ka mag-stop. Tapos ipag-pray mo ulit. Okay? So aralin mo. Balikan mo yung nakaraan. Okay? Nakaraang mga verse. Ganun po yun. Wag lang kayong bumasa na para kayo nagbasa ng dyaryo or messenger message. Aralin po talaga ninyo. So ayun po yung kapatid. Mali number 2. Binabasa lang, hindi inaaral. Pangatlong kamalian ng mga Christian, no, actually napakaseryoso po nito. Ito yun, no, kung ano yung interpretation ng preacher, ayun na yung tinanggap. So alam po ninyo kapatid, no, delikado po yun, no. Parang nagbabasa ka ng Bible, tapos si Lord, alam mo, tandaan po ninyo, may tinatawag na rema. Okay, si Lord is nangungusap sa espiritu ng mga tao. Sinabi niya yan sa Jeremiah 29 verse 13, no. Kung ako ay iyong hahanapin ng buong puso, ako ay iyong masusumpungan. So alam mo kapatid, sa personal devotion mo, tandaan po ninyo ang pinaka-goal ng personal devotion is lumalim yung personal na relasyon mo sa Diyos, yung personal na unawa mo sa Panginoon. So ang ginagawa ng iba, mali parang nagbasa ng Bible, tapos naalala niya ito yung explanation ni Pastor ganto, ito explanation ni Brother ganto. Kapatid, okay po yan. Okay? Pero ang problema, ayun na lang pinanghawakan habang panahon. So wala ka tuloy na tinatawag na fresh revelation, no. Tandaan po ninyo, no, si Pablo meron siyang binanggit na grupo ng mga tao, yung mga Bereans. Ano sinasabi ni Pablo dito? Yung mga Bereans daw, no, pag-uwi,
chine-check nila yung mga tinuro ni Pablo kung nasa Bible. So kapatid, gawin po ninyo, tandaan po ninyo hindi yan kataasan, hindi yan pagyayabang na i-check mo yung mga tinuturo namin, okay? Mga pastor, mga leader, kahit sino po, tandaan po ninyo, lahat po ng tao is pwedeng magkamali, okay? Prone po sa mistake lahat ng tao. Si Kristo lang po yung perfecto. So kapatid, yun baka diyan ka nadadali, no? Ang dami yan sa totoo lang, no? Kung ano yung sinabi ng leader, ng preacher, no? May mga sektang ganyan na kung ano yung sinabi ng leader nila, ayun na, 'di ba? O lagi yan si Kibuloy, no? Sinabi niya ako yung Kristo, so naniwala yung tao. So extreme na po yun. Pero kapatid, no, yung mga napapakinggan mo, pag may napakinggan ka, okay? Pag may napakinggan kang preacher sa particular na topic na to, pinaniwalaan mo, i-double check mo rin. Kasi ito kapatid, napakahalaga nito. Pag meron dumaan sa kahit saan sa YouTube man, sa TikTok man, okay? Tapos may narinig kang preacher na iba yung tinuturo kaysa sa interpretation ng isa, kapatid, huwag mo isarado yung isip mo. Kasi tandaan po ninyo hindi aksidente yun eh. Okay, hindi porke una yung narinig mo ayun yung tama. Hindi po yan, no? Napaka laking problema ngayon. Ako lalo po ako, no. Ito, pagdating sa rapture, sample lang po. Ako dati nung hindi pa ako bagong Christian ako, hindi pa talaga malalim magbasa ng Bible. Naniniwala ako sa mauuna yung rapture, tapos darating yung 666. So ayun yun. Bigla ako nakakita ng iba nagtuturo. Teka lang ang tinuturo niya yung rapture daw is nasa tribulation. So patingin. So ngayon tiningnan ko, inaaral ko mismo. So yung rapture pala is mangyayari sa trompeta. So basahin po ninyo yung Bible. Kasi ang nangyayari sa iba nagiging theoretical, hindi na biblical. Kapatid, Bible po yung standard natin. No? Pag may narinig kang preacher, may narinig kang turo, okay, tanggapin mo. Pag-pray mo, aralin mo. Tapos pag may narinig kang iba, kapatid, wag kang sarado kasi hindi porke tama yung akala mo tama yung una, mali mo tama pala yung pangalawa. Okay, tandaan po ninyo, may Holy Spirit na gagabay sa iyo, wag kang matakot makinig. Okay, yung iba kasi natatakot makinig eh. Okay, makinig po kayo. Sabi sa John 16 verse 13, no, when the Spirit of the Lord has come, He will guide you into all truth. So kapatid, okay, i-respect mo yung mga nagpi-preach, okay? Empty cup kung tawagin, makinig ka, kunin mo yung mga tinuturo nila, ikumpara mo sa Bible. So ayun yung kapatid wag kang papayag na kung ano yung sinabi lang namin na may nagtuturo sa'yo, tinatanggap mo na, okay? So kunin mo siya, tingnan mo kung sakto sa Biblia yung tinuturo. Number 4 na mali ng mga Christian kapatid is ito, no? Hinahayaan nila yung pananaw nila sa mundo yung huhugis ng salita ng Diyos. So paano yun? Sample, ganito, no? Meron kang kakilala na iba yung religion. Sabihin natin Jehovah o Mormon, or sabihin natin na atheist siya. Okay? So ngayon, dahil mabait naman siya, sinasabi mo, mas mabait pa nga to sa mga Christian eh. Morally, mas mabait. Alam mo yun, mainhin, matulungin, talagang walang kapintasan sa pamilya. Okay? Pero sinasabi mo ganito, siguro hindi yan mapupunta ng impyerno kasi mabait naman. So ayun yung problema rin ng ibang tao eh. Kumbaga, hinahayaan nila yung worldview nila o yung pananaw nila. Tandaan po ninyo, lahat ng tao may kanya-kanyang pananaw, may kanya-kanyang opinion. Pero as a Christian, kapatid, dapat standard yung Bible natin. Ayun dapat yung final authority natin. No? Kasi yung problema ito, no, hinahayaan mo ma-impluwensyahan ng pananaw mo sa paligid mo yung pagtingin mo sa Bible. Dapat hindi. Dapat ito yung pananaw ko. Okay, mabait pala to, mabait to sila. Kaso ayon sa Bible, no, ang ating mga mabubuting gawa ay parang basahan lang sa paningin ng Diyos at tayo ay maliligtas sa pamamagitan ng pananampalataya, hindi sa pamamagitan ng mabubuting gawa. So kapatid, no, ayun yung mali ng maraming Christian ngayon, no. So parang hindi nila tinatanggap yung Bible kasi nga parang illogical daw. So kapatid, tandaan po ninyo wala pong pake yung Diyos sa opinion natin. So ayun po, kailangan po natin tanggapin. Hard po yun. So wag nawa, no, yung pananaw mo sa mundo ayun yung mag-shape ng pananaw mo sa Bible. Dapat baligtad, no, kung ano yung nabasa mo sa Bible, hayaan mo yan yung mag-impluwensya kung ano yung magiging pananaw mo sa mundo. And lastly kapatid, napakahalaga nito, no, out of context. Pag sinabing out of context, kumbaga ito hindi mo nire-respeto yung author. Okay, ganito po magbasa ng Bible, kailangan mo munang alamin kung ano yung background niyan, sino sumulat niyan, at para kanino yung sulat. Okay? Kasi ang ginagawa ng iba, kiniklaim nila kagad. Totoo naman po yun,
all of the promises of God are yes and amen in Christ Jesus. Pero napakahalaga po yun, out of context kasi ang dami, no, sa pagtatato, sa paghihikaw. Sinabi ganito, wag kang magtatato sa Leviticus 19 verse 28, okay? Pero para sa mga patay. So maraming Christian extreme, wag kang magtatato, utos yun sa Bible. Pero pag binasa mo naman yung verse 27, wag kang mag-aahit ng buhok dito, tapos wag kang mag-aahit ng balbas. So, paano yun? Yung tattoo lang ang pagbabawal mo kasi nasa Bible. Yung pag-aahit nasa Bible din. So, kailangan natin tingnan yung history. Ano yung gusto talaga ipaunawa ng author nun. So, ito pa, New Testament, no? I can do all things through Christ who strengthens me. So, napakaganda po niyan, okay? Pero ito, may mga nakikita ko, no? Mga basketball team, no? May banner sila. I can do all things through Christ who strengthens me. Nagpe-pray sila. Sila daw magcha-champion na team. Paano yung kabilang team din, nagpe-pray din? So, paano yun? Pag natalo kayo, so sablay yung I can do all things through Christ, hindi siya effective. So, kapatid, no, kailangan natin tingnan yung, yung author, si Pablo, no. For sure, no, na sinusulat ni Pablo yung I can do all things through Christ is hindi yan para, ang kinin ng mga basketball team para manalo. Kundi sinabi niya na kahit ako'y nasa kulungan, okay, kaya ko mapagtagumpayan lahat ng pagsubok. So, kapatid, ayun na, out of context. So yun mga kapatid, no, yun yung take ko na nakita ko, na observe ko as a Christian, no, simula noong 2004, 2008, 2005 nagmi-minister na ako. So yun lang yung dinagdag ko, no, na shinare ko na nakikita ko mali ng pagparaan na pagbabasa ng Bible. Personally na experience ko rin yan, no. So marami rin sa akin tatanong na, kuya, paano ba lumago? So kapatid, ito yun, no. So kung ikaw meron kang alam na ibang way na para na pagbabasa ng Bible, no, please comment po ninyo. So sana naging helpful po itong video na to, no. Share niyo to sa mga kakilala po ninyo, and please consider subscribing mga kapatid, no. Wala po tayong ibang tinataas kundi pangalan ng Panginoong Hesus lang, at napakahalaga ng pagbabasa ng Bible para mas makilala natin siya, mas maging effective tayo sa ministry natin na pinagkatiwala ng Lord sa atin, at mabigyan natin siya ng kaluwalhatian, no kapatid, no. So sana naging blessing ang video na to sa iyo. So yung kapatid, no, God bless, kita tayo sa susunod na video.